Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explain PH. I-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Sa pamumuno ni na Roberto at Dilito, nabuo ang armadong pagtutol. Para sa kanila, hindi kailanman maipapasa ang kapangyarihan sa isang tulad ni Tanggol Montenegro. Kaya't sumiklab ang malawakang protesta. Nakatindig ang taumbayan sa tabi ni Tanggol. Nagmartsa sila, sumisigaw, hindi lamang laban sa korupsyon, kundi laban sa takot na matagal nang bumalot sa lungsod. Pagpasok nila sa City Hall, sumiklab ang labanan. Putukan, sigawan, kaguluhan ang pumuno sa paligid. Nakipaglaban si Tanggol laban sa mga tauhan ni na Roberto at Delito. Sa gitna ng kaguluhan, may mga inosenteng nasugatan. Tuguan ang sahig, patunay ng desperadong tunggalian ng dalawang panig. Samantala, nagharap sina Jackie at Marit. Taon ng kinimkim na galit ang sumabog. Mabagsik ang kanilang laban, pisikal, walang umatras. Sa isang mapanganib na sandali, tinangkang itulak ni Jackie si Maritz mula sa itaas na palapag. Isang tulak, at maaaring nagwakas ang lahat. Sa kabilang dako, ginamit ni Miguelito ang huling baraha. Kinidnap si Pungay at dinala sa tuktok ng tore. Plano niyang gawing panangga si Pungay upang masira ang loob ni Tanggol. Ngunit hindi niya inaasahan na si Tanggol mismo ang haharap sa kanya roon. Ang kanilang laban ay higit pa sa suntok at sipa. Isa itong banggaan ng prinsipyo. Bawat hampas ni Tanggol ay may bigat ng mga krimen ni Miguelito. Nakasalalay sa gilid ng tore ang kapalaran ni Pungay at ang kinabukasan ng lungsod. Pitawan mo siya! Sigaw ni Tanggol, tinig na may halong pakiusap at banta. Tumawa lamang si Miguelito. Hindi na siya tao na sumusunod sa utos. Nais niyang patunayan na kaya niyang mamuno sa sarili niyang paraan. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Pungay. Isang hakbang pa. Tanggol, at babarilin ko siya. Sandaling tumigil ang mundo. Sa ibaba, nagbabanggaan ang mga tauhan ni na Roberto at Delito laban sa mga taga-suporta ni Tanggol. Si Ramon, duguan, patuloy na lumalaban. Si Bulldog, sugatan, nanatiling matatag upang ipagtanggol ang mga sibilyan. Sa loob, lalong naging mabangis ang laban ni na Jackie at Maritz. Nadulas si Marit sa hagdan, sandaling nag-atubili si Jackie, isang desisyon na maaaring magbago ng kanilang kapalaran. Sa madilim na silid sa ibang dako, buhay pa si Rigor. Tuguan ang labi, ngunit nakangiti. Kahit sa pagkatalo, alam niyang nakapagtanim siya ng binhi ng kaguluhan. At si Eneng, wasak na ang loob. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi makapagpasya kung tutuparin ang utang kay Rigor o susundin ang sigaw ng kanyang konsensya. Sa tore, biglang umalingaw-ngaw ang putok. Hindi malinaw kung sino ang unang bumaril. Nagpang-abot sina Tanggol at Miguelito. Gumulong ang baril patungo sa gilid. Sa sandaling iyon, nakabitin ang kapalaran ng lungsod. Ang buhay ni Pungay, ang prinsipyo ni Tanggol, ang gutom sa kapangyarihan ni Miguelito. Sa wakas, nagharap ng harapan sina Jackie at Maritz. Taon ng kinimkim na galit ang sumabog. Mabagsik, pisikal, walang gustong umatras. Sa gitna ng matinding laban, tinangkang itulak ni Jackie si Maritz mula sa itaas na palapag. Isang tulak at maaaring nagwakas ang lahat. Samantala, ginamit ni Miguelito ang huling sandata. Kinidnap si Pungay at dinala sa tuktok ng tore. Plano niyang gawing panangga si Pungay upang takutin si Tanggol. Ngunit hindi niya inaasahan na sa rurok ng tore, si Tanggol mismo ang haharap sa kanya. Ang kanilang banggaan ay hindi lamang suntok at sipa. Isa itong labanan ng prinsipyo. Bawat hampas ni Tanggol ay may bigat ng mga krimen ni Miguelito. Nakasalalay sa gilid ng tore ang kapalaran ni Pungay at ang kinabukasan ng lungsod. Pitawan mo siya! Sigaw ni Tanggol, tinig na may halong pakiusap at banta. Tumawa lamang si Miguelito.
Hindi na siya tao na sumusunod sa utos. Nais niyang patunayan na kaya niyang mamuno sa sarili niyang paraan. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Pungay. Isang hakbang pa, Tanggol, at babarilin ko siya. Sandaling tumigil ang mundo. Sa ibaba, nagbabanggaan ang mga tauhan ni na Roberto at Delito laban sa mga taga-suporta ni Tanggol. Si Ramon, duguan, patuloy na lumalaban. Si Bulldog, sugatan, na natiling matatag upang ipagtanggol ang mga sibilyan. Sa loob, lalong naging mabangis ang laban ni na Jackie at Maritz. Nadulas si Maritz sa hagdan. Sandaling nag-atubili si Jackie, isang desisyon na maaaring magbago ng kanilang kapalaran. Sa madilim na silid sa ibang dako, buhay pa si Rigor. Duguan ang labi, ngunit nakangiti. Kahit sa pagkatalo, alam niyang nakapagtanim siya ng binhi ng kaguluhan. At si Eneng, wasak na ang loob. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi makapagpasya kung tutuparin ang utang kay Rigor o susundin ang sigaw ng kanyang konsensya. Sa tore, biglang umalingaw-ngaw ang putok. Hindi malinaw kung sino ang unang bumaril. Nagpang-abot sina Tanggol at Miguelito, gumulong ang baril patungo sa gilid. Si Pungay ay nagpupumiglas sa kanyang pagkakatali. Isang malakas na suntok, isang sigaw, isang maling hakbang. Nadulas si Miguelito. Sandali siyang nakabitin sa gilid ng tore. Hinawakan siya ni Tanggol. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na galit, kundi takot at pagsisisi. Ililigtas mo ako? Mahina niyang bulong. Sa sandaling iyon, sinubok ang puso ni Tanggol. Sa ibaba, dumating na ang karagdagang puwersa ng pulis. Gumuho ang kontrol ng mga gerero. Nakatindig ang taumbayan. Sumisigaw para sa hustisya. Napilitang umatras sina Roberto at Delito. Ang mga dating makapangyarihang pinuno, ngayoy naghahanap ng pagtakas. Sa tore, nanginginig ang kamay ni Tanggol. Nasa kanyang palad ang buhay at kamatayan. Kung bibitawan niya, magwawakas ang pinakamalaking banta ng lungsod. Kung iaahon niya, mapapatunayan niyang iba siya. Hindi bulag sa paghihiganti. Sa huling sandali, pinili ni Tanggol ang sangkatauhan. Iniahon niya si Miguelito, ngunit biglang umalingaw-ngaw ang putok mula sa ibaba. Tinamaan sa dibdib si Miguelito. Bumagsak siya, duguan. Niyakap ni Tanggol ang kanyang ulo, pinanood habang dahan-dahang humihina ang hininga ni Miguelito. Sa malayo, umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya. Nag-ugong ang sigaw ng tao at umiyak si Pungay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natahimik ang lungsod. Ang katahimikan ay hindi pa ang wakas. Sa pagkakaaresto ni na Roberto at Delito, mas marami pang lihim ang maaaring lumitaw. Pagkatapos ng pagbagsak ni Rigor, may mga bagong pangalan na maaaring umangat. At ang sugatang puso ni Eneng ay muling makapagbabago ng lahat. Nanalo si Tanggol, ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Sa susunod na kabanata, lilitaw ang katotohanan. Sino ang bumaril ng huling bala? Mabubuhay pa ba si Miguelito? At hanggang kailan kakayanin ni Tanggol ang bigat ng pagiging tagapagligtas ng lungsod? Isang lungsod na halos lamunin ng dilim? Bawat araw ay lalong bumibigat. Bawat gabi ay lalong dumidilim. At sa kadilimang iyon, naging malinaw ang matagal ng plano ni Rigor, laban kay Tanggol at sa kanyang mga kaibigan. Hindi na ito basta galit, hindi na ito basta tunggalian. Para kay Rigor, ito'y personal, isang digmaan para sa kapangyarihan. Isang digmaan para sa dangal. Isang digmaan na matagal na niyang nais tapusin. Maingat niyang binuo ang mga estratehiya. Sinuri niya ang bawat galaw ni Tanggol. Natagpuan niya ang mga kahinaan. Naghintay siya ng tamang sandali, ang oras na wala ng pagtakas. At pinili niya ang pista ng Buenaventura. Sa oras ng kasayahan ng lungsod, tahimik na palilibutan sila ng kanyang mga tauhan. Makukulay na ilaw ang tumakip sa sabwatan. Malalakas na tugtog ang tumabon sa bulong ng panganib. Sa gitna ng halakhak at palakpakan,
dahan-dahang lumapit ang kamatayan. Sina Eneng, Bulldog, at isa pang matalik na kaibigan ni Tanggol ay biglang napalibutan. Walang babala, walang ingay, walang pagkakataon para tumakas. Sa isang iglap, napilitan silang itaas ang kanilang mga kamay. Agad na naunawaan ni Ramon. Hindi ito bigla ang sagupaan, kundi matagal ng patibong ni Rigor. Nakatayo sa harap nila si Rigor mismo. Kalmado, tuwid, ngunit malamig ang mga mata. Alam nila, matagal na silang minamanmanan. Isa-isa silang tinitigan ni Rigor. Sinusukat ang kanilang takot. Ninanamnam ang kanilang pangamba. Sinimulan niyang pahirapan ang mga kaibigan ni Tanggol. Hindi niya sila agad pinatay, ngunit ipinaramdam ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Tahimik si Eneng sa labas, ngunit sa loob ay naguguluhan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa lamig, kundi sa takot at kirot ng konsensya. Samantala, naramdaman ni Tanggol na may mali. Sa gitna ng pista, nang hindi niya makita sina Eneng at Bulldog, agad siyang nagsimulang maghanap. Kasama niya si Ramon. Habang lumalayo sila sa liwanag, lalo silang napapalapit sa madilim na patibong ni Rigor. Ramdam ni Tanggol ang bigat ng responsibilidad. Bilang pinuno, bilang kaibigan, hindi niya maaaring iwanan ang mga ito. Lalo na si Eneng na laging nasa kanyang tabi sa bawat laban, bawat sugat, bawat tagumpay. Sa kabilang panig, lalong naging malupit si Rigor. Iniutos niyang magdusa muna ang mga kaibigan ni Tanggol bago patayin. Ang unang target? Si Bulldog. Itinutok ni Rigor ang drill sa kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang paghinga ni Eneng. Ang mga sigaw ni Bulldog ay tumagos sa kanyang puso. Bawat daing ay pumupunit sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi kayang sundin ni Eneng ang utos ni Rigor. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harap nito. Isinakripisyo ang kanyang dangal, nagmakaawa sa nanginginig na tinig. Ako na lang ang patayin, huwag ang mga kaibigan ko. Para kay Rigor, ang awa ay kahinaan. Nag-alok siya ng mas malupit na pagpipilian. Panoorin niyang patayin ang kanyang mga kaibigan. O panoorin niyang mamatay ang kanyang ina sa kanyang harapan. Gumuho ang mundo ni Eneng. Bumalik sa kanyang alaala ang mga sakripisyo ng ina, ang pag-aaruga, ang mga gabing walang tulog. Ngunit si Bulldog ay kasama niya sa buhay, kaagapay sa bawat laban. Paano siya pipili? Sino ang kanyang isasakripisyo? Nanginginig, kinuha niya ang baril sa kanyang mga kamay. Mabigat, para bang may bigat ng libong kasalanan. Itinutok niya ito kay Bulldog, humihingi ng kapatawaran. Nagulat si Bulldog, ngunit walang galit sa kanyang mga mata. Sa kanyang titig ay pag-unawa. Halos sumigaw si Ramon, ngunit pinigilan ang sarili. Alam niyang isang maling galaw ay lalo lamang magpapalala ng lahat. Tahimik na nanood si Rigor. Walang imik, pinagmamasdan, ninanamnam ang kanilang paghihirap. At sa mismong sandaling iyon, dumating si Tanggol. Ngunit hindi pa tapos si Rigor. Duguan ang labi, ngunit nakangiti. Kahit bumagsak, naniniwala siyang naitanim na niya ang binhi ng kaguluhan. Wasak na si Eneng. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hati ang kanyang isip sa pagitan ng utang kay Rigor at ng sigaw ng kanyang konsensya. Sa tore, biglang umalingaw-ngaw ang putok. Hindi malinaw kung sino ang unang bumaril. Nagpang-abot sina Tanggol at Miguelito. Gumulong ang baril patungo sa gilid. Si Pungay ay nagpupumiglas, desperadong makawala sa kanyang pagkakatali. Isang malakas na suntok, isang sigaw, isang maling hakbang, nadulas si Miguelito. Sandali siyang nakabitin sa gilid ng tore. Hinawakan siya ni Tanggol. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na galit, kundi takot at pagsisisi. Ililigtas mo ako, mahina niyang bulong. At sa sandaling iyon, sinubok ang puso ni Tanggol. Sa ibaba, dumating na ang karagdagang puwersa ng pulis. Gumuho ang kontrol ng mga gerero. Nakatindig ang taumbayan, sumisigaw para sa hustisya.
Napilitang umatras sina Roberto at Delito, ang mga dating makapangyarihang pinuno, ngayoy naghahanap ng pagtakas. Sa tore, nanginginig ang kamay ni Tanggol. Nasa kanyang palad ang buhay at kamatayan. Kung bibitawan niya, magwawakas ang pinakamalaking banta ng lungsod. Kung iaahon niya, mapapatunayan niyang iba siya, hindi bulag sa paghihiganti. Sa huling sandali, pinili ni Tanggol ang sangkatauhan. Iniahon niya si Miguelito. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang putok mula sa ibaba. Tinamaan sa dibdib si Miguelito. Bumagsak siya, duguan. Niyakap ni Tanggol ang kanyang ulo. Pinanood habang dahan-dahang humihina ang hininga ni Miguelito. Sa malayo, umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya. Nag-ugong ang sigaw ng tao at umiyak si Pungay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natahimik ang lungsod. Ngunit hindi pa iyon ang wakas. Sa pagkakaaresto ni na Roberto at Delito, mas marami pang lihim ang maaaring lumitaw. Pagkatapos ng pagbagsak ni Rigor, may mga bagong pangalan na maaaring umangat. At ang sugatang puso ni Eneng ay muling makapagbabago ng lahat. Nanalo si Tanggol, ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Sa susunod na kabanata, lilitaw ang katotohanan, sino ang bumaril ng huling bala? Mabubuhay pa ba si Miguelito? At hanggang kailan kakayanin ni Tanggol ang bigat ng pagiging tagapagligtas ng lungsod? Isang lungsod na halos lamunin ng dilim. Bawat araw ay lalong bumibigat, bawat gabi ay lalong dumidilim. At sa kadilimang iyon, naging malinaw ang matagal ng plano ni Rigor, laban kay Tanggol at sa kanyang mga kaibigan. Hindi na ito basta galit, hindi na ito basta tunggalian. Para kay Rigor, ito'y personal. Isang digmaan para sa kapangyarihan. Isang digmaan para sa dangal. Isang digmaan na matagal na niyang nais tapusin. Maingat niyang binuo ang kanyang estratehiya. Sinuri niya ang bawat galaw ni Tanggol, natuklasan ang kanyang mga kahinaan, at naghintay ng tamang sandali, ang oras na wala ng pagtakas. At pinili niya ang pista ng Buenaventura. Sa oras ng kasayahan ng lungsod, tahimik na palilibutan sila ng kanyang mga tauhan. Humihinga pa si Tanggol, patuloy na lumalaban. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Eneng. Hindi kita sinisisi, mariin niyang wika. Sa sandaling iyon, tuluyang bumigay si Eneng. Akala niya'y tapos na ang lahat, na siya ang magiging sanhi ng kamatayan ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sa huli, pinili niyang lumaban. Sa malayo, umalingaw-ngaw ang sirena, hudyat ng paparating na tulong. Ang gabing pista, na dapat puno ng kasayahan, nagtapos sa dugo at luha. Ngunit, isang katotohanan ang malinaw. Hindi pa tapos ang digmaan. Buhay pa si Rigor, sugatan, ngunit mas galit, mas mapanganib. Hindi na lamang ito laban para sa kapangyarihan. Isa na itong laban ng prinsipyo, ng pagkakaibigan, ng mga handang ibigay ang kanilang buhay para sa isa't isa. Sa pagtatapos ng gabi at pag-uwi nila, alam ni Tanggol, may mas malaking unos na paparating. Ang tanong, handa ba silang harapin ang dilim? O hihingi ang mga susunod na kabanata ng mas matinding sakripisyo? Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH. Manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video.